Okay. Ay, Salamat. ihabol ko lang kapatid Chris ng tanong na to kasi napakaraming sigurado nag-iisip nito. Paano dapat, Sir Jay, hinaharap ang takot? Tulad po ng mga risk like failure at saka yung pagkalugi. Kasi ganun talaga, pag ninegosyo ako, baka malugi lang. Di ba? Anong magandang isipin natin o mindset para dito? Ganda. Kasi ginawa ko yan. No? Sabi ko, gusto ko ba talaga maging entrepreneur? Wala akong kaalam-alam kung paano maging negosyante. Yun yung una kong kinilala sa sarili ko na, shucks, nakakatakot pala to. Kinilala ko yung takot. Naramdaman ko, lalo na dahil last year nag-expand kami sa ibang bansa, pero nararamdaman ko lang siya. Doon ko na-realize na ang fear ay information. Hindi ko kailangan mag-act on it o mag-react. And tinanong ko sa sarili ko, bakit ba ako natatakot? And doon ko na-realize, natatakot ako kasi mahalaga pala to sa akin. So, doon ko na laman na ang takot pala na nararamdaman ko ay signal siya na nagsasabi sa akin na, ay, gusto ko pala to. Deep down nung tumagal, yung fear ko pala is ayoko lang i-acknowledge na nakaka-excite pala talaga siya. Nung luminaw sa akin na bakit nakaka-excite ang Singapore, kasi doon din ako nagtrabaho before, biglang bumaba yung damdamin na, shucks, Singapore is my second home. Kaya pala may takot kasi parang ayoko pala siyang mawala sa buhay ko. Kaya nagmatter sa akin, magtayo kami ng isang office sa Singapore kasi familiar, mahalaga sa akin. At nung 'di ba, nung naging nalinawan na ako, hindi ako masyadong natakot doon sa kung ano man yung dilim nung takot. But ano yung na-excite ako, ano ba ang pwede kong ma-discover pag nasimulan ko to. Kaya fear or emotions are information. Hindi natin kailangan agad mag-react doon, but rather i-embrace siya na ano ba sinasabi nitong emotion sa akin.